ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:09 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Was adlaw sang Martes, Pebrero 24, tuig 2026. Ako inyo tagbalita JP Hervas, kagaron sa aton mga headlines. Iloilo City Mayor Raisa Treñas nag-issue sa executive order na tuhoy sa suspensyon sa face-to-face classes sa Iloilo halin Pebrero 25 tubtob Pebrero 27. Iloilo City TTMO nakahanda na si patuman nga traffic scheme kag deployment plan para sa ASEAN meeting nga hiuwaton sa syudad. PRO6 ginatag nga ini abduction ang natabo sa isa ka babayi sa Banwasang Pavia. Secretary Kiko Benitez ginpangunahan ang groundbreaking ceremony sang TESDA Regional TVET Innovation Center sa Iloilo. Paho kag dragon fruits sang gibaras ginahanda para sa direct export sa Netherlands. Kag Western Visayas nagpauli sang pagkilala sa bagong Pilipinas National Trade Fair sa Metro Manila. Las 4:12. Nagkaroon sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayor Raisa Treñas nag-issue sang executive order na tuhoy sa suspensyon sang klase sa Iloilo City halin Pebrero 25 tubtob Pebrero 27. Ang detalye sang balita sa report ni Emero Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-issue sang isa ka executive order si Iloilo City Mayor Raisa Treñas may kaangtanan sa suspensyon sang face-to-face classes sa syudad. Sa idalom sang Executive Order No. 18, Series of 2026, ipatuman ang suspensyon sang face-to-face classes halin Pebrero 25 tubtob Pebrero 27 bangod sa hiwaton nga 49th High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration meeting sa Iloilo City. Sakop sang suspensyon ang tanan nga pampubliko kag pribado nga buluthuan sa tanan nga level sa syudad sang Iloilo. Sunod sa alkalde ang Iloilo City Police Office pinaagi kay OIC City Director Police Colonel Wilbert Parilla ang nanghigyo sa pag-shift sa online classes agud magpatuman sang hugot nga deployment sang security kag safety resources para sa nasambit nga international event. Kinahingyo naman sa mga eskwelahan nga mag-shift sa alternative modalities o kon online classes sa sulod sang 3 ka adlaw. Para sa Bagong Pilipinas, Emero Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Amat-amat na nga makitaan ang presensya sa pila ka security forces sa pila ka strategic area sa Iloilo City kabahin sa pagpanghanda si hiwaton nga ASEAN Summit sa syudad. Talalupang doon ang pagbantay sa katapos ng kapulisan malapit sa mga hotel kag area nga posible mangin venue sang sinapol sa mga delegado. Sa bahin sang Iloilo Convention Center, mayara naman sang deployment sang kapulisan nga naka-standby sa lugar. May mga checkpoint areas man nga ginpahamtang sa border sang syudad
agon masikyar sa mga nagasulod nga motorista sa syudad. Sa datos ang PRO6, yara sa masobra 1,700 ka personnel ang magabantay si Waton nga ASEAN Summit nga magasugod sa Pebrero 25 tubtob Pebrero 27. Radyo Pilipinas News. Iloilo City TTMO nakahanda na sa patuman nga traffic scheme kag deployment plan para sa ASEAN meeting hiwaton sa syudad. Ang detalye sa balita sa report ni Emro Santiagudo. Radyo Pilipinas Report. Nakahanda na ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sa hiwaton nga ASEAN meeting sa syudad sang Iloilo subong nga semana. Sunod kay TTMO Head Ulderico Garbanzos, nakahanda na sila sang ilang nga deployment plan, parking plans kag traffic schemes nga ipatuman sa mga hiwaton nga aktibidad sang ASEAN. Ginpayag niya nga parte sila sang Site Task Group ASEAN Iloilo sa idalom sang security kag peace and order. Magapatuman sila sang parking plans para sa mga aktibidad kaangay sang rolling tours kag mga hosted dinners. Dugang niya may mga ipatuman man sila nga temporaryo nga traffic schemes ilabi na sa mga dalan nga agyan sa mga delegates. Lauman naman nga strikto nilang ipatuman ang clearing operations, partikular ang on-road kag illegal parking. Sunod kay Garbanzos, may ASEAN man o kung wala, strikto nilang ang ginapatuman ang mga regulation ordinances sa syudad. Mensahe naman ni Garbanzos sa publiko kag motorista nga mangin disiplinado kag ipakita sa mga bisita kag delegates nga nagasunod sila sa traffic rules kag regulations. We are now supporting kag complementing sang aton nga Site Task Group ASEAN Iloilo, no? Under na kami sa sining Site Task Group ang may gin-divide na ini nga mga functional nga mga areas like sa security, sa peace and order kag sa emergency preparedness and response, no? So under kami sa peace and order and security. Insofar yan sa task unit, traffic and clearing, kami ready na kami and we have already prepared sang amon nga deployment. We have already prepared sang amon nga mga parking plans kag traffic scheme, no, sa mga side events sang aton nga ASEAN, particularly ining mga rolling tours kag ang mga hosted dinner. Ang kabahin sa pagpahayag ni TTMO Head Ulderico Garbanzos. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, DSWD Field Office 6 naghiwat sang set of activity sa mga miyembro sang Iloilo Quick Response Team para sa ASEAN Summit sa syudad. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Aranieta. Radyo Pilipinas Report. Naghiwas ang send-off activity ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga miyembro ng Iloilo Quick Response Team o QRT. Kabahin ang send-off activity sa preparasyon sa ahensya para sa 49 meeting of High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration sa Iloilo City. Ginpa-standby ang Iloilo QRT para mag-augment sa nagapadayon nga operasyon kag maghatag sang nagakaigo nga bulig nga ginahatagan sing prioridad ang kaluwasan sa mga delegado sang summit sa tion sang bisan ano nga insidente. Magluwas sa send-off activity, nagiwat man si DSWD6 Regional Director Joselito Estember sa Emergency Operations Center o EOC briefing. Naghatag man sang mando si RD Estember sa QRT kung sa diin gin-highlight niya ang pagsunod sa standards ng DSWD sa disaster response augmentation, particular sa high-level events. Nakaangkla sa buong bansa framework ng ahensya, ginatagan importansya ni RD Estember ang implementasyon sa mga protocol sa camp coordination kag camp management. Pasiguro sa DSWD6 sa publiko nga nagapabilin ang regional office sa heightened alert kag padayon ang maid-in nga ginabantayan ang sitwasyon sa ground kag handa nga maghatag sang bulig kung kinahanglanon. Madumduman nga una nga ginpaidalom sa red alert status ang DSWD Regional Emergency Operations Center bilang pagpanghanda sa ASEAN Summit sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. PRO6 ginathag indi abduction ang natabo sa isa ka babayi sa Banwasang Pavia. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report.
Ginatag sa Police Regional Office 6 ang report nga naglapta sa social media angot sa ginapasuni abduction nga nagluntad alas 6:30 sang gabi sa Pebrero 23 sa Purok 3 Pavia, Iloilo. Sa ginpagwa nga official statement sa PRO6, santos sa investigasyon sa Pavia Municipal Police Station, ang insidente ang hindi abduction kundi personal nga problema akong love quarrel sa tunga sa isa ka babae nga si alias Steph kag ang iya ex-boyfriend. Mismo si alias Steph ang nagklaro sang hitabo sa kapulisan tukoy sa ila problema sang anay kahagugma. Ginpangabay naman sang Police Regional Office 6 sa publiko nga likawan ang pagpalaptas sang sala nga impormasyon labi na sa social media agod hindi na makatuga pa sang alarma. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginapangabay ang mga motorista sa pag-obserbar sa ikapatuman nga traffic rules sa mabot nga Pebrero 25. Sugod alauna sa hapon, pila kadala noon ang maapektuhan kasunod sang hiwaton nga foot parade kabahin sang trilyon peso march. Nakipsagan sang March Rally ang right lane sang karsada gikan sa Iloilo Provincial Capital Bonifacio Drive, lapu sa Luna Street, Lopez Street hasta sa Haro Plaza sa atubang sang Haro Cathedral Rizal Street. Ginabisuan sang ICTTMO ang mga motorista nga magpangita sang alternatibong alagyan agud makalikaw sa heavy traffic. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Secretary Kiko Benitez ginpangurahan ang groundbreaking ceremony sang TESDA Regional TVET Innovation Center sa Iloilo City. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Ereniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginpangunahan ni Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Director General Jose Francisco Kiko Benitez ang groundbreaking ceremony sa Regional TVET Innovation Center kon Arctic nga nahamtang sa syudad sang Iloilo sang Martes, Pebrero 24. Ang pagpatindog sang Arctic kabahin sa Supporting Innovation in the Philippine Technical and Vocational Education and Training Project nga isa ka nationwide reform program nga ginapangunahan sang TESDA nga may funding support halin sa Asian Development Bank. Gintayag ni Secretary Benitez nga isa ka center ang ipatindog sa kada rehiyon kag sa Western Visayas ipahamtang ini sa Iloilo City sa tubangan sang TESDA 6 Regional Office. Dugang pa ni Secretary Benitez nga ang Arctic hindi lang basta building kung hindi mangin sentro man ini sang inobasyon sang TVET ecosystem. Ang pagpatindog sang Arctic nagatuyo nga mapakamaayo ang employability sang TVET graduates samtang gina-expand ang access sa high quality industry-aligned training agad mapreparar ang mga Filipino worker para sa rapid technological change, nagabago nga industry needs kag global competition. Magatanyag ang Arctic sang higher level national certificate kag diploma program. Ang proyekto magapilot man sang digital, hybrid kag immersive learning technologies agad mangin flexible kag future ready ang mga training program. Target nga makumpleto ang 2,020 square meter nga 1 unit 3-story Arctic Iloilo sa Disyembre sini nga tuig. Yara man sa kayutan sa Deputy Director General for Administration and Innovation, Galo Gino, TESDA 6 Officer in Charge Esther Babalo, mga Provincial Director kag partners sang TESDA. Samtang magluwas sa groundbreaking ceremony, naghiyot man sang signing of pledge of support ang mga partners sang TESDA sa rehiyon kag Memorandum of Agreement signing kaupod ang CIFDEC kag Meralco kag sang Deed of Usufruct kaupod ang LGU Binavesta sa Guimaras para sa lupa sang Provincial Training Center sa Guimaras. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Aho kag dragon fruit sang Guimaras ginahanda para sa direct export sa Netherlands. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Padayon nga ginatukib sa Department of Trade and Industry Western Visayas o kung DTI-WV kag DTI Guimaras kaupod ang Supply Chain and Logistics Group o kung SCLG ang mga oportunidad sa direkta nga pag-export sa paho kag dragon fruit halin sa isla padulong sa Netherlands. Ang tikang nagatuyo nga magserbe tulay sa mga lokal nga manghuna kag mga balagkuan nga bumalakal sa abroad. Bilang kabahin sa pagpanghanda, ginhiwat subong nga simana ang konsultasyon sa mga mango kag dragon fruit farm kag pag-inspeksyon sa hot water treatment facility agud masiguro nga makapasara mga produkto sa gintalana nga European safety standards. Sa konsultasyon, lakip sa mga naistoryahan ang tuhoy sa supply chain, logistics kag market expansion.
Ang ini nga pagtingwa sa gobyerno ginadauman nga magapabaskog sa global competitiveness sang gibaras kag sa kilala sini nga GI certified exports. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Western Visayas nagpauli sang pagkilala sa Bagong Pilipinas National Trade Fair sa Metro Manila. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagpauli bitbit ang pila ka kadalagaan ang delegasyon sang Kabisayan nakatungdan sa Bagong Pilipinas National Trade Fair 2026 nga ginhiwat sa SM Mega Mall sa Metro Manila sining karon lang. Nakuha sang Bandiola Pinya Weaving sang Bangaklan ang Top Seller Award matapos maangkon ang pinakamataas nga kita sa tanan nga nagpasakop nga MSME. Magluwas diri, naging nominado man ang Bandiola Pinya Weaving para sa Most Innovative MSME. Samtang nakuha sang Iloilo Coffee Shells Flowers and Antiques sang Iloilo City ang ikatatlong nga lugar sa Most Innovative MSME. Sunod sa DTIWV, ini nga kadalagan hindi lang para sa matag-iya sang negosyo, kundi para sa bugos nga ekonomiya sang rehiyon kag pati na sa mga manghununa, manugablon kag mga artisan. Dugang pa sang DTIWV nga ang tradisyon kung updan sang inobasyon kag di kalidad nga produkto sa ranggit nga magpangibabaw sa nasyonal nga entablado. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. masobra 2,000 ka job vacancies mahimo applyan sa hiwaton nga Parao Regatta Peso Job Fair buwas nga adlaw. Ang detalye sa balita sa report ni Emero Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Yara sa masobra 2,000 katrabaho ang mahimo nga applyan sang Ilonggos nga nagapangita sang obra sa hiwaton nga Parao Regatta Job Fair sa Miyerkules, Pebrero 25 sa SM City, Iloilo. Bukas ang job fair sa mga nagapangita sang obra diri sa syudad, kag sagwa man sang pungsod halin sa BPOs, construction, healthcare, logistics kag iban pa. Anom ka BPO companies, 12 ka lokal nga kumpanya kag 2 ka overseas company ang mapasakop sa nasabit nga job fair. Sa kabagusan, yara sa 2,309 nga job vacancies ang lauman sa Parao Regatta Job Fair. Para sa luyag nga magpasakop, mahimula nga magdala sang hindi magnubo sa 2 ka kopya nga biodata kag updated resume. Para naman sa kompleto nga listahan sang job vacancies, mahimo bisitahon ang Facebook page sang Peso Iloilo City. Ang job fair hiwaton sa lower ground floor sang SM City Iloilo halin alas 9 sa aga tubtob alas 4 sa hapon. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang show cause order ginpapanaog sang LTO6 sa Kalilog Bus Line kasunod sang natabo nga pagkaaksidente sang ilabas sa banwa sang Lambunaw. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Kinpapanaogan sa show cause order sang Land Transportation Office Region 6 ang operator sang passenger bus nga nadisgrasya sang Valentine's Day sa barangay Maribong, Lambunaw, Iloilo sa diin pila ka pasahero ang napilasan. Gin-aprobahan ni LTO6 Regional Director Attorney Hediosoy Dispando II ang rekomendasyon sang Regional Office Intelligence and Investigation Unit sang LTO sa pag-issue sang show cause order sa operator sang Kalinog Bus Line. Santo sa investigasyon sang kapulisan, 2 ka motorsiklo kag 1 ka tricycle man na nasagay. Sa siling oras, mabiyan hatagan natin digwa ang pagpalayag sa mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Champion, pama si Senator Manny Pacquiao. And of course, the officials and members of the PSC led by Pato Gregoro, officials and members of the Paralympic Committee, led by my former classmate Mike Baredo, lahat ng ating national athlete, of course the First Lady, Lisa, who has played a large part in putting all of this together. Distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang hapon sa inyong lahat. What can I say about Manny Pacquiao and his boxing career that hasn't been said before?
Because all the superlatives that can possibly be used, all the praise that can possibly be had by an athlete have already been heaped upon him and well deserved. And today we are given the opportunity to be in his reflected glory. Dahil alam naman natin that there is no other boxer na nalampasan mo pa pati si Muhammad Ali. There is no other boxer, there is no other athlete for that matter who gained the plaudits all around the world. And of course, in the Philippines. Saan ka naman nakakita ng atletang Pilipino na pagka may laban, yung nangyayari, pagka may laban, yung putukan sa Mindanao, nagsisisfire muna para manood sila kay Manny Pacquiao. Where did you ever hear of such a thing? Naalala ko, nung build-up sa Hatton fight, nasa London kami. Marami akong kaibigan na English. Sabi nila, how's Manny? Ganun, idol na idol ka. Sabi nila, hirap na hirap sila. Kasi mahal na mahal ka, hindi nila alam kung kanino sila kakampi. Dahil si Hatton galing doon sa kanila, pero ikaw yung idol nila. Nung pauwi naman kami, nasa Hong Kong kami nung actual na laban. So naghanap kami ng lugar kung saan kami makapanood. Nakahanap kami ng sports bar. Alam mo, remember Lisa, we went, nakahanap kami ng sports bar. Punta kami sa sports bar, manunood kami. Eto na, yung mga undercard, yan, naglalaban. Pumasok, may mga pumasok ng mga English. Tapos, nandun sa likod namin. Ayan na. Sabi ko, kami nag-aalala kami. Sabi ko, alam mo, inaalala ko, dahil alam namin, si Hatton, lakas sumuntok nun eh. Sabi ko, baka masaktan si Manny. Baka, delikado yan, dahil ang lakas nga sumuntok. Yun ang pama niya, malakas ang sumuntok. Ayan na, nag-umpisa yung fight. Palabas pa lang kayo, palabas pa lang. Nagsisigawan na yung mga English na gano'n. Pag nung bell, pang, sisigaw yung mga English. Bigla na lang, may narinig ako, yung mga Pinay, hey, shut up! Just shut up! Kasi Hatton sila ng Hatton. Yung pala mga asawa nila, mga Pinay, na talagang hinahawi nila. No, Manny Pacquiao, no, Manny Pacquiao. Yun na, sabi ko talaga, ibang klase. Totoo yan, that's a true story. Nagulat ako kasi sabi ko bigla na lang, at saka talagang sinasaktan nila. Oh, shut up, ganun. Sabi ko, bakit? Hindi, asawa namin yan, pero hindi sila pwede mag-cheer para kay Hatton. Kailangan si Manny Pacquiao. So, yun ang naging experience ng lahat. At maaga pa yun. Sabi ko, pagkatapos ng laban, sabi ko, mali naman ako. Inaalala ko si Manny, baka masaktan. Second round pa lang, tulog na si Hatton. Kaya naman, makita mo, tapos tuloy-tuloy, lahat ng laban mo, pinakita mo talaga na ang galing-galing mo. At saka, there was a time, alala ko ano bang laban yun? Kakapanalo lang nung Celtics ng NBA na finals. Pinakita nila merong coverage, andun si Manny. Tapos nanalo na naman. Pumasok yung kapitan ng Celtics. Sabi mo, hey, you're my idol. No, you're my idol. Sabi niya sa'yo. Ganun kakilala. That is Manny Pacquiao. And that is the way he was known all over the world. And we can say that sa buong kasaysayan ng Pilipinas, there was never a time when we were more proud to be Filipino than when Manny was winning all those fights but hindi lang kasi napakagaling niya. Never niya kinalimutan ang pagka-Pinoy niya. Lagi niyang, biruin mo, pumunta kami sa birthday niya, pinakanta siya.
Ang kinanta niya, pasigaw-sigaw pa, Pinoy ako, Pinoy ako, Pinoy ako. Yun, para sa akin, ang talagang pinakamalaking bagay. Gaya ng sabi niya salita, these are the souvenirs or the memorabilia from my journey. And but more importantly is the Filipino people. And he has never forgotten that. And that was always a source of admiration. Dahil maraming Pilipinong sumikat sa iba't ibang, hindi lang sa boxing, pero sa iba't iba. Kung minsan parang hindi na Pinoy yung kausap mo eh. Parang nakalimutan nila ang pagka-Pinoy nila, nakalimutan na doon sila lumaki, nakalimutan nila doon sila sumikat. At ngunit si Manny, never mo mararamdaman yan. And you cannot find a more humble, a more devoted and God-fearing person than Manny Pacquiao. No matter gaano kasikat siya, gaano kakilala, there was nag-survey nung one of your last fights, nag-survey sila na the most famous person in the world was Manny Pacquiao. Kilala ka kahit saan sa buong mundo. And that for me, sabi na, Pinoy yan. Huwag yung kakalimutan. Pilipino yan. At lagi naming hindi natin makakalimutan yon. The time that we felt the glory of being Filipino. Hindi lang kami proud. Naging mayabang talaga kami. Kami may Manny Pacquiao. Kayo ba? May Manny Pacquiao kayo? Wala, kami may Manny Pacquiao kami. Ganun ang pakiramdam. Yan ang dinala mo sa amin lahat. Dinala mo sa Pilipino, sa bawat isang Pilipino, both those living here in the Philippines and those abroad. At ginawa mong fans ang buong mundo, naging supporter mo, naging fan mo dahil napakagaling mo. But there is a side also to Manny that maybe most people do not know about. I remember when we went for the dinner during the awards sa Elorde at pinuntahan namin. At lumabas, lahat ng mga boksingero na wala na silang hanap buhay. At yung iba tinamaan na nagkasakit, nagkaramdaman. Lahat yun tinulungan ni Manny. Hindi niya sinasabi kahit na kanino. Kung hindi nila in-announce doon sa programa na yun, nobody would know about it. At yan ang ganyan ng ugali, ganyang pagkatao ng ating Manny Pacquiao. So hindi lang siya champion sa boxing. He is a champion of humanity. He is a champion as a Filipino. He is a champion as a man. And he is a champion in all our hearts. And he will always be our champion. He will always be our Filipino champion. Manny, maraming salamat sa iyo. Thank you, Mr. President. Nabagyan na naging mensahe sa pagpasalamat kag pagdayaw ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kay former Senator Manny Pacquiao. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa naton nga balita, balikan naton ang tuhoy sa show cause order nga ginpapanaog sang LTO-6 sa Kalinog Bus Line kasunod sa natabo nga pagka-aksidente sang ilabas sa banwa sang Lambunaw. Nagabalik si Janelle Baclay para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas Report. Ginpapanaogan sa show cause order sang Land Transportation Office Region 6 ang operator sang passenger bus nga nadisgrasya sang Valentine's Day sa barangay Maribong, Lambunaw, Iloilo sa diin pila ka pasahero ang napilasan. Ginaprobahan ni LTO-6 Regional Director Attorney Hadyosoy Duspan II ang rekomendasyon sang Regional Office Intelligence and Investigation Unit sang LTO sa pag-issue sang show cause order sa operator sang Kalinog Bus Line. Santo sa investigasyon sang kapulisan, duha ka motorsiklo kag isa ka tricycle man na sa gairan sang bus sa diin lakip sa na-hospital ang isa ka 21 anyos nga estudyante. Ginmanduan sang LTO-6 ang bus company nga mag-submit sang written explanation gikan sa ila driver nga nagasaysay sang senaryo sang matabo nga aksidente, lakip ang pag-request sa pagpakita sang pila ka mga dokumento kasubong sang iya lisensya. Luyag sang LTO nga maalerto ang mga bus company kag tanan nga mga PUJs
nga dapat gid unahon ang seguridad kag iprioridad ang safety sang ilang mga pasahero. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga naapektuhan sang Bagyo Tino sa Lacarlota City, Negros Occidental nagbaton sang financial aid gikan sa DSWD NIR. Nagabalik si Mary Grace Araneta para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagbaton sang financial aid ang mga pamilya sa La Carlota City, Negros Occidental nga naapektuhan sang Bagyong Tino. Nakarelease ang masobra 33 million pesos nga assistance para sa 4,147 ka benepisyaryo ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region. Ang pagpanagdag sang financial aid kabahin sang emergency cash transfer o kon ECD program sang ahensya. Naisuno man ini sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga buligan ang mga komunidad nga apektado sang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Programa para sa pagpabaskog sang maternal kag child nutrition ginlunsar sa Negros Occidental. Yareng report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginlunsar sa Negros Occidental ang Barangay First 1,000 Days Phase 3 Project, isa ka programa para pabasugon ang maternal kag child nutrition. Ang programa resulta sang pagbinuligay sa Provincial Government of Negros Occidental, Department of Health, kag National Nutrition Council katuwang ang duha ka pribado nga organisasyon. Target sang proyekto nga mabuligan ang 5,000 karagabuso nga kababainhan kag malapit 28,000 nga kabataan nga bag-ong bunag tubtob 5 ka tuig halin Enero 2026 tubtob September 30, 2027 gikan sa banwas ng Ibi Magalona, Kawayan, Ilog, Pontevedra kag Tuboso. Mangin-focus ang programa ang pagpanami pa sang local nutrition system sa barangay level, pagsuporta sa mga nagabusong kag lamharon nga mga nanay, pinaagi sa edukasyon kag counseling, kag pagduso sang husto nga feeding practices sa magagmay nga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpaandam ang Iloilo City Government pinagi sa General Services Office kung GSO sa fake news nga nagalinapta sa social media natuloy sa mahigko nga mga dalanon sa downtown area nga puno sang basura matapos ang selebrasyon sang Chinese New Year. Sa social media post makitaan nga nagalinapta ang basura sa mga dalanon sa Isnard kag JM Basa. Apang kung himutadan, makitaan nga lunsay edited ang mga social media posts gamit ang AI. Nadidugan ang GSO nga wala ini sang kamaturan kag basihan bangod ang ila field personnel gintiluan ang mga dalanon sa city proper sa tion sang selebrasyon sang Chinese New Year. Nagalabot pa tubtob alas 2 sa kagahon ang pagpanino sa mga empleyado kag ginapasiguro na kada selebrasyon sang syudad matinlo ang mga dalanon. Nagparugya naman ang GSO sa publiko nga gilayon i-report ang mga nagapalapta sang fake news. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. At sa katapusan nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. sa panikasog nga mapabaskog pagid ang turismo sang banwa kag makahatag sang mas damo nga oportunidad sa mapumuluyo. Giduso sang Leon LGU ang bag-o nga municipal tourism slogan, Leon Beyond Imagination. Nabuloan nga bantog na nga kalatuan ang Bukari bangod sa malamig nga klima kag kabukiran nga napunan sang pine tree. Pero para sa Leon, madamo pa sang pwede makita kag ma-eksperyensya kung ara ka sa ila banwa. Katuyan sa bag nga branding ay pasundayag pa ang farm tourism, ecological adventure, heritage experience kag mga produkto lokal nga gidisenyo agud mas mapakilala pa ang mga banggad sang Leon, makahatag trabaho kag makasuporta sa mga mangunguma kag mga negosyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para sa Radyo Pilipinas, alas 4:43 sa hapon. Kagamuyag to ang mga natipon nga balita sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa Headliners Buwas Subugadlaw sang Martes, Pebrero 24, 2026.
Sa ngalan sa akon mga katuwang technical, Engineer Roy Louie Kaipang sa studio, kami Mr. Vermora Ventura sa transmitter. Ako naman ang inyo nangintag balita, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.